Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang tatalakayin natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa binitawang salita ni Paula Avellino nung time na na-interview po siya. Ito talaga yung sobrang kikiligan ngayon ng mga Kim Pao fans. For sure, na-shock din ng malala dito si Chinita Princess. So ano ba yung inamin na yan ni Paula Avellino na siyang nag-booking sa totoong meron sa kanila ni Chinita Princess? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good day, Mders. Huwag mo nang basahin yung mga nega issues about them, especially yung mga bashers haters na gumagawa ng mga nega issues tungkol sa dalawa. Alam mo, there's na di mo wala yung mga taong ganyan yung ugali. Dalawa lang naman kasi ang taong mabuti at masama. Kaya yung masama, patuloy sa paghasik ng kasamaan. Din yung mabubuti ay puro kabutihan at sila ay magmamana ng kabutihan na bigay ni Lord. Kaya if ever na magpahinga si Kimi sa Showtime, ay sorry, di na kami manonood sa Showtime. Sa Jeepney TV na lang kami manonood. God bless KP and the people behind their success. So with Akiders, mabuti yun para makapagpahinga si Kimi, and the same time, mabigyan na siya ng pahinga yung katawan niya para sa pagbubuntis niya. God bless you both, KP." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo dyan, hindi talaga mawawala yung mga pambabatikos na yan, lalo't sikat ngayon at mabentang mabenta si Chinita Princess sa masa. Kung bagay, kaakibat or lagi pong kasama yan sa pagiging isang public figure. Kaya tayo masanay na lamang na dedmahin ang mga bashers na yan. Yung tungkol naman po sa pagbabasa natin ng mga nega comments, ito ay para po i-aware ang lahat na walang katotohanan yung komento na yon, kasi mamaya may makabasa pong mga seniors tapos paniwalaan yun, di ba? E di mabuti na ipaliwanag po natin dito mismo sa video. Kaya pasensya na po, Ginang Norma Dayag, kung may time na nababasa ko po ang tungkol dyan. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating linawin yung sinabi po ni Paula Avellino sa video po nila ni Kim sa Discord na dili daw siya ang gumawa ng Discord, pero hindi, si Paolo po yun mga kakimpaw, si Paolo po talaga ang gumawa nun, okay? Sabi nga dito sa post, "Late na po ba ako? Bago ang lahat, nais kong batiin ng happy 2nd anniversary si Rebecca because of you, kaya gumawa nito si Paolo." Si Paolo po talaga gumawa. Kasi bakit? The more na naglilipa na ang mga fake news dyan, niya ipaparamdam ng lahat ng fans ay dapat maging panatag. Gaya today, magkasama silang masayang bumati sa lahat. Ano ang nasa Discord? Tinig ng katotohanan. Dito kami lahat panatag, ligtas sa gitna ng ingay, walang puwang ang fake news, magbigay linaw, protection nilang dalawa para sa mga Kimpaw fans, at pabulaanan ang mga hula ng mga false prophet. So sinabi po ni Paolo, mga kakimpaw, sa video, 'di ba, na katahimikan talaga pag nasa Discord kaya po binuo yan ni Paolo and ni Chinita Princess para meron sayang sariling tahanan na kahit ang ingay sa social media, dito tayo makakatagpo ng peace at kapayapaan. Kaya kudos kay Paolo at Chinita Princess na lagi pong andyan at nagbibigay po ng ayuda, and also talagang every year bumabati po sila ng anniversary dito sa Discord. Samantalang talakayin at pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging sagutan po ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, doon sa pa-hashtag Aspaw Best Time to Sleep taong 2025. So meron po kasing nagtanong dito na best time to sleep, sabi kay Paula Avellino. Ang sagot ni Paulo is, pag may kayakap daw po, yun daw po yung best time to sleep na si Paulo. Sabi tuloy dito ng isang fan, never forget best time to sleep para kay Pau ay pag may kayakap, alams na.
good night. At ganito nga ang nabasa natin, nag-trending at binalikan ng lahat yung sinabi ni Paolo ng 2025, mag-on na sila niya ni Kim. Ibig sabihin, hindi makatulog si Pao nang hindi kayakap si Kimi natin. Nasanay na siguro si Paolo na lagi niyang kasama at katabi si Kimi. Ganyan naman talaga pag love mo ang isang tao. Gusto mo lagi siyang katabi kasi pag hindi lagi mo siyang hinahanap-hanap. Kaya pala nung sa world tour nila, sabi ni Poca Rafael na laging hanap daw si Paolo ni Paolo si Kim. Doon palang alam na hindi talaga sila mapaglalayo. Patibay na ng patibay, mukhang malapit na talaga ang wedding bells. Isama pa ang million worth of wedding ring at engagement ring nila. O ayan mga kakimpaw ha. Sila po ang nagsabi niyan na hindi po sanay si Paulo na matulog nang wala pong kayakap. So ibig sabihin, ganito po ang senaryo nila mga kakimpaw ni Trinita Princess. 'Di ba? Knowing Paulo, sobrang malambing po talaga yan. Lagi niya pong gustong katabi yung kanyang loved ones, 'di ba? Lagi pong hanap-hanap si Kim. Nung time na nag-world tour sila, lagi rin pong hanap si Chinita Princess mga kakimpaw na para bang pag mawalay po ng ilang oras, parang hindi mapapakali or mapapapanatag si Paulo. So nakakatuwa lang, 'di ba? At itong mga wedding ring and engagement ring na nakita po natin sa video, nung bumati po si Kim and Paolo para po sa second anniversary sa Discord, trending din po yun at maraming ang nagsasabi na baka ito daw po talaga yung real wedding ring at real engagement ring na ginamit lang dito sa perfect marriage. So baka daw ito talaga yung totoo mga kakimpaw at kinasangkapan lamang para po sa kanilang movie. So yan ang hindi natin masasagot mga kakimpaw. Although malaki ang posibilidad, 'di ba? Dahil sa dami po ng mga balitang lumalabas na taon-taon ata merong kasalang naghaganap dito sa Facebook about kay Trinita Princess and Paulo. So balita ko million worth ata yung sing-sing na yon mga kakimpaw para po sa wedding nila doon sa Perfect Marriage. So meaning meron palang kasalang naganap para sa perfect marriage. Syempre mga kakimpaw, yun yung isa sa talaga namang unang mangyayari, kakasal, then magkakaanak, then lalabas na yung mga struggle nila sa buhay, sa movie na yon hanggang sa ayun na, no, yung final na mga kakimpaw. So, ang daming curious kung ano po ang story meron ito. So, yan yung ating aalamin mga kakimpaw dahil sobrang ganda daw talaga ng kwento. Magbaon daw kayo ng maraming tissue. Kaya naman, sana no ay mapasama po ito sa final entry ng Metro Manila Film Festival. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi niyo dito? Please comment down below.